Yo, magandang araw mga master. Ito muli si Doc Armas sa Mataw sa Matalit. So, shoutout kay Pops. Dumayo na meron na naman tayong pasyente. Sa ito, meron na naman tayong NMAX version, version 1 naman to. So, hindi naman version 2. So, NMAX yung gagawin natin. So, huwag na natin patagalin pa. Pakita natin, paparinig ko sa inyo kung ano yung kailangan natin ayusin dito sa NMAX na to. Okay? Start. So, ayan mga master, narinig nyo kung ano yung issue ng NMAX version 1. So, check natin kung ano yung saan nanggaling yung problema niya. Siyempre, mahirap manghula kasi hindi tayo pinanganak ng manghula. hindi sa atin ipinasa yung kapangyarihan ng manghula. Yan, so, ayan, gagawin natin dito. Check natin yung makina kung nasaan, kung ano yung naging issue. Mamaya, pakita ko sa inyo kung ano yung naging problema para magkaroon kayo ng idea. Para kung ma-experience nyo din sa mga motor nyo, so paulit-ulit yung mga binablog na sinishare na kung ano yung mga nagiging possible na issue ng mga ganitong modelo, lalo na Aerox, NMAX yan. So, at siya nga pala mga boss, mga master, mga sir, mga tropa, mga lahat na. So kung bago lang po kayo dito sa ating munting YouTube channel dito sa Motohouse TV, so konting support po mga boss, pa-like na lang at saka pa-subscribe. So yun, di ako nabulol. Lagi ako nabubulol pag sinasabi kong subscribe, sa ewan ko ba kung bakit. Yan. So mamaya pakita ko sa inyo, share ko sa inyo kung ano yung naging issue nitong NMAX version 1. Okay. So yan mga master, so nabuksan na natin yung makina. So ito, isang issue na nakita natin ngayon, so valve adjustment. So, pakita ko sa inyo kung ano yung naging problema ng valve adjustment. So susukatin ko na ng mataas yung adjustment. Zoom natin para kitang-kita. Yan. So sa ilalim 25. Okay, 25. So pumasok yung 25 sa ilalim. 25 mm. Okay. So 30 mm ito. So natin, so hindi pumasok din yung 30. Medyo masikip nga lang pero pumasok yung 30. Pumasok din yung isa. So sa ilalim, alam niyo naman ang valve adjustment ng Aerox NMAX. Pinakasagad niyan 24 eh. 24, 25 pwede pa, pero to nasa 30 pumasok ng ilalim. So sa ibabaw, sa intake naman, so sa intake ang sukat nito dapat nasa 14, 10 to 14 lang. So pasok na natin yung 25. So 25, sinukat ko na kanina to eh. So pumasok yung 20. Yan. Ay harap, ito to. Yun. So pumasok yung 25 sa ibabaw, sa intake side pumasok. So yung nakakalungkot, pumasok yung 25. Nakakalungkot yan. Ayan. So for the record to mga master, for the record masyadong ano no? Hindi na to gawa sa factory, kumbaga nagawa na to ng ibang mekaniko. So hindi na to factory error, ito human error na ng mga sa labas. So 25 to 30. So yung 30, ito 30 mm na gauge. Try natin ano dito sa intake kung papasok. So yun, pumasok din. Zoom natin. Yun, kita na. Yan. So makikita nyo pumasok din yung 30 sa ibabaw. So pumasok din. So yun lang mga boss ang problema.
Yung valve adjustment ito nagkaroon ng problema din. So yung sukat nitong ibabaw tsaka ilalim parehas. Mas maluwag pa nga yung intake ka dun sa exhaust. Maririnig nyo. Yan. Yan. So isa sa naging issue. Pangalawang nakita nating issue dito, water pump. Okay, yung water pump niya matagas. Naghahalo yung coolant tsaka langis. Kumbaga ika nga tubig at langis. So ito, pakita ko yung sample. Ayan, makikita nyo, ayan. Naghahalo yung coolant at saka langis. So isa sa issue. Pero ito daw, napalitan na to dati. Ayan. Sunod natin, baklasin natin itong rocker arm, yung head, yung mga parts ng head. I-check natin yung camshaft bearing, yung rocker arm bearing. Ayan. Tsaka i-re-repress na rin to. So hugutin na natin talaga to. So mamaya pakita ko sa inyo kung ano yung loob nito. So yun mga master, nagbabalik. So ito na, medyo hinapon na tayo. Hindi ko na namalayan yung oras, alas 4 na pala. So yung naging problema nitong NMAX version 2, kaya siya version 1, sorry. Kaya siya may kalansing o yung lagatik na malakas. So naging issue niya yung camshaft bearing, yung maliit. So ito yon. Ayan. So ito yung naging issue. So kaya sana yan. Ano na siya? Malog na mga master. Ayan. So ito yung naging issue kaya siya nagkakaroon ng malakas na kalansing o yung lagatik na malakas. So sinabay na rin namin yung palit ng camshaft bearing yung malaki. Kasi may konting na siya, may konting gaspang na rin. Sabi ko doon sa ating customer na sabay na para mas okay kasi kaysa naman isa lang yung palitan. So idamay na yung malaki. So ito nakabitan na namin ng bago. So smooth na siya, wala na siyang gaspang. Yan. So pahabol ko na lang din pala. Ito pala kasi nga katulad kanina no, shinare ko yung chinik ko yung valve adjustment, mali na yung timing. So galing na sa labas to sa iba na yung may nakahawak na, so hindi na galing sa Yamaha, hindi na factory. So nung nabuksan ko, nakita ko ito mga to. Ayan. So yung mga gasket niya, makikita nyo tinadtad ng gasket maker. Ayan. Tanging kabila, itong base gasket, ganun din. So sa mga ganitong modelo, mas maganda ang gawin natin mga boss, mga master, palitan na lang natin to ng bago kaysa lagyan natin ng gasket maker. Kasi ito kakainin kasi to ng coolant mga boss. Alam nyo naman tong water cooled, may coolant. So yung coolant dito sa likod ng cylinder block, so ganito yung position yan. So mangyari, kakainin niya yung mga silicone na yung gasket maker na yan. Katulad nito mga to, wala na, kinain na. So hahalo yan sa coolant. Ayan. So baka mag-cause pa yan ng bara sa radiator. Ayan. So kaya pala napakaraming leak. Kanina napakadaming nito. Parang kanina puro grasa to, ang kakapalang grasa itong cylinder block, yung cover, itong cylinder head. Halos di mo mahawakan. So yan, ganyan. Kung gaano kadaming basahan yung naubos namin para lang malinis. Yan. So tips ko lang sa mga pagpapagawa natin, lalo na sa mga shop. So siguraduhin natin na pag ganito yung palitan na lang ng bago kaysa lagyan ng gasket maker. Yung mga ganito sa mga NMAX, Aerox, lalo na sa Honda. Yan, mga Honda Click, mga water cooled, may mga coolant. Yan. So ito kasi nakakapanghinayang kasi yung ginamit nilagyan ng gasket maker. Yung shop naman yun, napakalaking shop, hindi ko na may mention kung anong shop yun, kilala yun na bilihan siya ng mga genuine parts din dito, malapit lang sa Marikina. Yun, so nagtataka ako bakit kailangan lagyan ng gasket maker kung meron naman silang ganito. So depende na lang sa mekaniko talaga nagagawa. Sabi nga, depende na yan sa mekaniko nagagawa ng motor mo, kahit na yung shop na pagpapagawan mo kompleto pa ng gamit. Yan, katulad nito, itong gasket, itong cylinder head gasket na to, ito galing to dun sa shop na pinagpagawaan niya dati ni boss. Itong pinagpagawa ng NMAX na to. So pero dati nung nagpagawa siya doon, nilagay lang siya ng gasket maker.
Pero sabi naman niya doon sa gumawa, doon sa mekaniko, palitan lahat ang dapat palitan. So wala naman siya sinabing tipirin. So remedyohan, hindi, sabi palitan. So yun ang nangyari. Ay galing pa naman doon to sa shop na ayan, tong gasket na to. Galing doon sa pinagpagawa niya dati. So depende na nga lang talaga yan sa mga hahawak ng motor nyo. Kaya yan, ingat tayo at sa mga pagpapaanuan natin, pagpahawakan ng motor natin. So katulad nito kanina, napakadumi, sobrang ang kapal na, puro grasa dahil nga may leak, may oil leak yung kanyang cylinder head, yung sa dito sa tensioner meron. So ayan, pinakita ko lang mga boss kung ano yung naging possible na naging sira nito. So camshaft bearing na naman, so maliit. So dinami lang yung malaki. So mamaya pag napaandar natin to, pakita ko sa inyo kung ano yung kinalabasan ng ginawa nating NMAX version 1 ngayong araw. So mamaya. Right, alright. Mga master, pahabol na lang. So pag ganito pa lang repress engine ng makina, lalo ng mga NMAX sa Aerox. So yung piston, so nililinis natin yung piston. So hindi natin binabaklas yung ring. Ang ginagawa natin, sinasalang natin dun sa cleaner, sa FI cleaning natin, FI machine, para malinis yung mga carbon deposit dito sa mga ring. So yun yung ginagawa natin dito para hindi siya mawala sa forma. Minsan kasi pag yung lilinisin natin ng manual, yung tatanggalin natin yung ring, na-experience ko na dati na lalong umusok, lalong nagkaroon ng problema yung binaklas, tapos nilinis lang, then pag salpak natin, pag buo ng makina umusok. So mga ganito, ang advice ko lang, kailangan gamit tayo ng cleaner, yung pang FI natin, yun ang gamitin natin pag maglilinis tayo, para malinis lahat yung mga singit-singit nito. Yan, so yun lang. So mamaya assemble ko na to para matapos na, makita natin kung ano yung kalabasan ng ginawa natin. Alright. Yun mga master, tapos na natin gawin tong NMAX version 1. So lalakasan ko yung boses ko kasi nga may kumakanta dito ang kapitbahay namin. Kasi baka makapiright yung ano natin, yung vlog natin. So alam niyo naman, medyo maigpit si YouTube sa mga background music. So ito na, natapos na natin. So nakita nyo na simula kanina kung ano yung issue nung bago natin binuksan, maingay yung makina. And then sinabay pala namin nito yung yung kanyang water pump. Kasi yung water pump pala nito nagawa na dati, kaso nag-leak uli. So tumatagas, tagahalo yung yung kulat at saka langis. So Sharon Cuneta. So pakita ko sa inyo, parinig ko kung anong kinalabasan ng ginawa natin. Yeah. So start natin. Starter pala nito, medyo mabagal lang umikot. So sabi ko kay Paps, palitan niya na ng bago. Goods naman yung battery niya, pero yung starter motor medyo mabagal. Pero under pa rin yan. Yeah. So medyo mabagal nga lang. Yan. So ayan na mga master. Taran! Napakanga. So ayan na. So ito na yung tunog ng makina niya ngayon. So pakinggan nyo yung kanina, yung before. Pakinggan nyo yung tunog na maingay. Ito, suppose ipaparinig ko sa inyo. Tak 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 tak. Ayan, narinig nyo diba? Lakas. Yan yung tunog ng makina kanina. So ito na yung after natin, yung pagkatapos nating before pala, sorry. Hindi, after, tama. Wala na tuloy ako. Pagunta kasi ako eh. Yan, so okay na. All goods na. Officially fixed. So shout out kay Pops. Yan. Shout out. So from Batasan. From Batasan to Marikina. So, shout out. Yan. So sa mga nakakapanood sa mga vlog natin sa YouTube, maraming salamat po sa inyo lahat. At yung mga iba dumadayo pa dito. So yung nakaraan from Pandacan, Manila, dumayo pa dito. So shout out kay Pops. From Hala-Hala. Yan. So maraming salamat po sa inyo lahat, yung mga nagtitiwala at dumadayo dito sa atin sa Moto House Marikina. So pag yung mga bago lang po dito sa natin, sa page natin sa Moto House TV, konting support po sa natin, sa YouTube channel natin, pa-like na lang at pa-subscribe. At saka by July po baka magkaroon po tayo ng surprise, parapol. Yan. So yung mga makakasali po doon sa ating parapol, yun po yung mga nag-subscribe po sa page natin dito sa ating YouTube channel.
So, wait lang po kayo sa mga announcement natin by July, kung ano yung before July, kung ano yung mga gagawin natin parapol. Yan. So, again, ito si Doc Arma sa Motor House. Ride safe sa atin lahat. God bless sa mga ride.